Mainit na balita. Oh, meron akong babasahin sa inyo eh. Itala mo ito ha. Opo, Sapagkat yung mga young guns ng ano, baka pinakikinggan tayo. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. That the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Makita mo ha? Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Opo. But broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited, nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Oh, meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, Oh. dito sa Benson versus Senate. Benson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, Sapagkat yung mga young guns ng ano, baka pinakikinggan tayo. Hijack po. Nakikinig ngayon yan. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. O sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Makita mo ha? Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig tweet, kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? So, kinote pa nila yung isang jurisprudence na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito?
Pero paano natin idodraw yung line kung yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga, in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs. Tama po. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ng kanyang abogado po. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan. Balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama Yun, opo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya pigilan ito. Hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong.